Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. My name is Dennis Lunyosa and connected po ako sa IMG. Nagsimula po ako dito nung kasagsagan ng lockdown, August 2020, and ginagawa ko po siya ngayon bilang isang full-time, full-time financial educator dito sa IMG. Isa na rin po akong executive marketing director, certified associate financial planner, at the same time no licensed life insurance underwriter. So again, no, welcome sa ating orientation sa ngayon. Alam ko nandito ka dahil isa ka sa naghahanap paano madadagdagan ang iyong income, paano kikita ang iyong perang pinaghirapan, o paano ito mapoproteksyonan. Okay, so again, tapusin mo yung ating topic, yung ating orientation sa ngayon dahil alam ko marami ang matututunan mo dito. And syempre, isa sa kailangan nating matutunan is yung pag-i-invest sa mutual funds. Okay, isa po ito sa topic natin is yung the basic of stock market and mutual funds investing. So kung ikaw may idea na dito, so mas magandang makinig ka ulit para nang sa ganon, madagdagan pa ang iyong idea. Or kung wala pa naman, mas makakabuti na tapusin mo ito. At least no, magkaroon ka ng idea. Paano ba yung tamang pag-i-invest? Sa panahon kasi ngayon, ang daming nag-aalok ng mga investment. No? Napakahirap kung hindi mo siya pag-aaralan dahil baka maloko ka lang, ma-scam ka lang, sayang yung pera, hindi biro kitain ng pera sa ngayon, kaya dapat alam mo paano ito palalaguin. Okay? So, guys, sa pag-i-invest, alam naman natin na hindi ito basta-basta. Kaya nga, dapat meron kang, dapat long-term ang ating pag-i-invest. Okay? So, dapat alam mo din paano tatakbo yung pera, paano kikita yung pera, paano yung galaw ng pera. Sa buhay kasi natin, meron tayong dalawang klase ng income. Ito na nga po yung tinatawag na active income. Ibig sabihin, income from your direct labor. So ikaw yung magtatrabaho para kumita ng pera. So best example na nga po dito, kagaya ng, ayan, yung trabaho natin ngayon. Kung ikaw ay doktor, ikaw ay lawyer, OFW ka man, seafarer, or agent, yan po yung mga example ng active income. So ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, kikita ka. Pero pagka natulog ka naman maghapon, hindi ka pumasok sa iyong trabaho, wala kang income. So, ibig sabihin, no, you work hard for the money. Okay? So, yung pangalawa naman, ito naman yung tinatawag na passive income. Ibig sabihin nito is income keeps coming even if you're not working. You stop working, your income continues. So, ito yung dapat nating paglaanan. No, ito yung kailangan nating i-build. Naiintindihan ko na sa panahon ngayon halos nasa active income pa lamang tayo. Pero wag kang papayag na manatili ka sa active income. Dahil darating at darating yung time na magre-retiro ka, mawawalan ka ng trabaho sa ayaw at sa gusto mo, tatanggalin ka ng boss mo, dapat ngayon pa lang nakakapag-invest ka na, nakakapagsimula ka na mag-build ng passive income dahil ito yung tatakbuhan natin pagdating ng araw na hindi na natin kayang magtrabaho. Okay? So ano-ano ba ang example ng pagkakaroon ng passive income? So unang-una, pwede kang magkaroon ng passive income kung ikaw ay merong mga interest galing sa iyong mga investments kagaya ng mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare, mga royalty business, and rentals income. So ito po yung per common ngayon, no? Yung mga rentals, meron ka diyang mga pinapaupahang bahay, kondo, sasakyan, ayan. So kahit wala kang ginagawa diyan, automatic kumikita ka. Okay, passive income po 'yan. So yun yung goal. Okay, gusto mong makapag-retire ng maayos, mapaghandaan lang yung retirement, dapat makapag-build ka ng passive income habang bata ka pa. Dahil kung hindi mo ito magagawa ngayon, lalong hindi mo yan magagawa pag wala ka ng trabaho. Okay? So, do not work hard for the money. Let your money work for you. Kasi kung ikaw lang na ikaw yung magtatrabaho para sa pera, maniwala ka. Maniwala ka. No? Pag ikaw lang na ikaw yung nagtatrabaho para sa pera, mapapagod ka, magrereklamo ka, magkakasakit ka. Pero kung yung pera na yung natutunan mo paano pagtatrabahuin, hindi ito hihinto, hindi yan magkakasakit, hindi magrereklamo. Okay? So kaya nga the best asset is money. Okay?
So, now, paano nga ba natin malalaman na yung pera natin is nagtatrabaho na para sa atin? So, kung may idea ko dito, no, yung rule of 72, ito yung naimbento ni Albert Einstein. So, ang sabi kasi dito, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, ganun lang pala. Kung ilan daw yung investment mo, ilan yung interest ng investment mo ngayon, i-divide mo lang si number 72, andun pa lang alam mo na kung kailan dodoble yung pera mo. Okay, so example natin dyan, pag nag-open ka ng savings account sa bangko, di ba? So pag kumuha ka ng passbook, automatic may maintaining balance yan. Sabihin natin 10,000 pesos. Hindi mo yan pwedeng galawin. Okay, kasi yung 10,000 pesos na yan, ipipautang mo yan sa bangko. Okay, so since iba ang pinautang mo, syempre bibigyan ka niya ng interest. So sabihin natin 1%. Ayan. So pero take note guys ha, wala pong bangko ngayon ang nagbibigay ng 1% sa savings account. Ang pinakang interest ngayon ng top 3 bank 0.06. Ayan, so ganun po siya kaliit, wala pang 1%. Pero gagamitin natin si 1% para mabilis natin siyang ma-compute. Okay? So ganito lang para ma-apply si rule of 72. 72 divided by 1 equals 72. So meaning your money doubles after 72 years. So yung 10,000 pesos mo, tsaka pa lang siya magiging 20,000 pesos. So ilang taon ka na ba ngayon? I-add mo yung 72 years, yun yung time na dodoble yung pera mo. Tanong, gusto mo ba ganong katagal na tutubo yung pera mo? Siyempre hindi. 'Di ba? Kaya nga kahit na sinong successful na tao, milyonaryo, bilyonaryo, pag tinanong mo kung saan magandang ilagay, hindi po nila i-recommend sa iyo na maglagay ka sa bangko. Okay? Kasi nga matutulog lang yung pera mo dito. Pero hindi natin sinisiraan yung bank dahil partner natin 'yan. So dapat alam mo lang no paano pakinabangan yung bangko. Kasi kung mga pang-emergency fund, pang business transaction, the best po ang bangko. Okay? So, another example kasi, 'di ba, baka nasabi mo, meron naman akong nilagay sa bangko, mas mataas nga eh, umabot siya ng 4%. Ayan. So, meron naman po talagang umaabot ng ganon. Meron namang 4% sa bank, ito yung tinatawag na time deposit. Okay? 4%. Pero alam mo ba na kung ang pera mo nakalagay sa 4%, ang double niya is every 18 years. So kaya nga kung ikaw ay 29 years old ngayon, meron kang 100,000 pesos na time deposit, asahan mo pag edad mo ng 47 years old, meron ka ng 200,000. Pag edad mo ng 65 years old, magre-retire ka, 400,000 pesos ang makukuha mo sa iyong time deposit. Okay? So maganda no, kumita yung pera, pero ang tanong, enough na kaya yung 400,000 pesos para sa iyong retirement? Okay? So para sa akin no, kulang na kulang po 'yan dahil po sa tinatawag na inflation. Baka after 30 years, 36 years doon sa time na magre-retire ka, yung 400,000 pesos, baka ilang buwan mo lang gagastusin 'yan. Okay? And ang masaklap dito dahil yung pera mo naka-time deposit, hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya pwedeng galawin dahil may kontrata kayo. Kahit maubusan ka ng pera, hindi mo siya pwedeng kunin hangga't hindi tapos yung kontrata ninyo. Dahil once na pinilit mo siyang kunin, ita-charge ka ng malaki ng bangko. Okay? So ngayon, yung pera natin, hindi naman po yan pinatulog lang ng bangko sa vault kasi malulugi sila, nagbigay sila ng interest sa'yo. So ano ba gagawin nila? Ang ginagawa nila dyan, inilalagay nila yan sa another investment. Dahil meron silang alam na mas matataas sa 4%, kagaya nga po ng 8%. 'Di ba? Kung mag-i-invest ka, uutang ka ng bahay, sasakyan, maglo-loan ka sa bangko, possible tubuan ka nila ng 8%. So pag dito pala nakalagay yung pera natin, dodoble po siya every 9 years. Okay? So pagkapirmahan ng kontrata, 4% sa'yo, inilagay ng bank sa 8%, sa kanya, sa'yo, dumodoble every 18 years, sa kanya, dumodoble every 9 years. So nung kukunin mo yung pera mo, 400,000 pesos sa'yo, pero si bank dahil nasa 8%, umabot ito ng 1.6 million pesos. So 400,000 sa'yo, 1.2 million pesos ang kinita ng bangko galing sa pera mo. Okay? So ito po yung nagiging dahilan kung bakit yung mayayaman mas lalong yumayaman. Dahil alam nila paano gamitin yung pera ng ibang tao para kumita sila ng mas malaki. And kaya naman po mas marami yung mahihirap kasi ang alam lang nila paano itatago yung pera nila. Gusto kasi nila safe eh. 'Di ba?
Hindi nila alam na tatalo, na nawawala yung value ng pera nila dahil sa tinatawag na inflation. So kung ikaw yung tatanungin, 400,000 versus 1.6 million, ano yung gusto mo? 'Di ba? So malamang sasabihin mo 1.6 million. Pero bakit itiniwala mo yung pera mo sa 400,000 pesos? 'Di ba? So takot ka kasi mag-take ng risk. Okay? So ito pa malupit guys, no? So hindi lang 8% ang alam ng bangko. Dahil meron po silang alam na kagaya ng 12% pa. Isa na nga po dito yung kagaya ng ang credit card. Pag ikaw na late ng bayad sa credit card, 3% per year o di kaya naman 36% per year. Okay? 3% per month, 36% per year. So napakalaki. So pag-usapan natin yung 12%. Kung nakalagay yung pera natin sa 12%, dodoble po siya every 6 years. Okay? 29 years old, every 6 years ang doble. 35 naging 200 and dun sa time na magre-retiro ka, dapat ang pera mo 6.4 million kung ikaw yung naglagay sa 12%. Pero again, kagaya ng sinabi ko kanina, dito mo tinawala yung pera mo sa time deposit na 4%, 400,000 pesos lang yung sayo. 6 million pesos, kinita na yan ang bangko galing sa pera mo. Okay, so kaya nga po hindi na nakakapagtaka kung bakit ang mga bangko isa multi-trillion companies. Dahil napakaraming tao ang pila-pila, no? Pila-pila sila para ilagay, ipatago yung pera nila sa bangko, hindi nila alam, yun din yung ginagamit ng bangko para patubuin ito. Okay? So, isa po sa pinag-iimbesa ng bank na kumikita ng 12% is yung mutual funds. Okay, so ngayon ikaw may idea ka na ba ano ba yung mutual funds? Ayan, so mamaya pag-uusapan natin yan kasi ang napakagandang investment ng mutual funds. So, pero bago natin pag-usapan yan, tatanungin muna kita. Gusto mo ba ng 6 million pang retirement? Okay? So, kung oo yung sagot mo, may dalawang paraan para makuha ito. Una, pwede mong pagtrabuhan yan, kumita ka ng 6 million. Pangalawa, pwede namang pera yung magtatrabaho para kumita ng 6 million. So, alin man yung gustuin mo dito, alin man yung gawin mo dito, siguradong makakakuha ka ng 6 million. Ngayon, ang tanong, gaano ba katagal? Kasi kung magtatrabaho para kumita ng 6 million, ilang taon yung aabutin? So, kung ikaw ngayon kumikita, minimum wage ka ngayon, 200,000 per year, sa loob ng 30 years, meron kang 6 million. Okay? Kung naiipon mo yan. Ngayon, ang tanong, yung income mo ngayon, naiipon mo ba? Nakakaipon ka ba ng 200,000 pesos per year? So kung nakakaipon ka, congratulations, ituloy-tuloy mo yan. After 30 years, may 6 million ka pang retirement mo. Okay? So kung wala naman, pwede namang pera yung magtrabaho para sa'yo para magkaroon ka ng 6 million pang retirement. Paano? So ikaw ba ay merong 100,000 pesos ngayon? So kung meron, congratulations dahil kung i-invest mo yan sa 12% after 30 years, 36 years, 6.4 million pesos na po yan. Paano kung wala tayong 100,000 pesos? Kagaya ko, nagsimula ako dito sa IMG, wala din naman akong 100,000 pesos. So anong ginawa ko? Huwag kang mag-alala dahil may second option po tayo. Ano ba yon? Kailangan mo lang ng 1,000 pesos per month. Okay? Consistent ka mag-invest ng 1,000 pesos per month. Kung sa 12% mo ito ilalagay, parehas lang po sila. Okay? Parehas lang po sila na magiging income dahil after 36 years, magiging 6.4 million pesos din po yan. So dito, one time kang naglagay, dito naman monthly kang naglagay. Okay? So at least, pagdating ng retirement, meron kang 6.4 million pesos. Okay? So kaya nga, kung dyan sa trabaho mo, hindi mo maipon-ipon yung 200,000 pesos per year, sigurado naman ako kaya mo mag-ipon ng 1,000 pesos per month. Okay? Ikaltas mo yan sa sahod mo kaagad, i-priority mo. Mag-ipon ka 1,000 pesos per month, ilagay mo sa 12% para pagdating ng iyong retirement, meron kang 6.4 million pesos. Okay? So, kung titignan natin dito, pag-uusapan natin, saan ba mas maganda mag-invest? Saan ba mas maganda maglagay ng pera? Sa bangko ba or sa mutual funds? Okay, so kung halimbawa ikaw to, hindi ka ngayon makapag-decide, pag-usapan natin kung paano ba natin, paano or ano ang kaibahan ng bank versus mutual funds. Okay?
So kung dito ka sa bangko nag-i-invest, ang tawag sa iyo ay depositor. Okay? Diyan mo nilalagay yung pera mo. So syempre, si bank, tanggap lang siya ng tanggap, hindi din niya yan patutuluguin sa kanyang vault dahil gagamitin niya yan para kumita. Okay? So nilalagay po niya yan dito sa mga government securities. Okay? Sa mga commercial papers, nandiyan na po yung mga corporate bonds, stocks and equities. Okay? So nandito yung mga mutual funds, stock market, retail loans, di ba? Mga credit cards, housing loan, car loan, business loan. So diyan po nila yan nilalagay. And kasama rin po dito yung real estate. Okay? So ngayon, pag nilagay yan dyan ni bank, possible kumita siya ng 12%. Okay? Pero ikaw bilang isang depositor, magkano bang ibabalik sa iyo? Okay? Ang ibabalik sa iyo is 0.125% or sa ngayon nga is 0.06 na siya. Okay? Kung dito ka naman maglalagay sa mutual funds, so ang tawag sa naman sa iyo ay shareholder. Ngayon, yung pera mo, kagaya ni bank, hindi din naman yan patutulugin dyan sa fund house. Yan po ay na-invest dito din sa pinaglalagyan ng bank. Okay? Dito sa top 3 companies, government securities, commercial papers, stocks, and equities. So, dahil pareha sila ng pag-investan, pareha sila ng pwedeng kitain. Kung kumita si bank ng 12%, ang fund house, 12% din yung kikitain. Ngayon, ikaw bilang isang shareholder, magkano ba yung ibabalik sa iyo ng fund house? Okay? So, kung magkano yung kinita ng fund house, yun din po yung ibabalik sa iyo dahil isa kang shareholder. So, yun po yung maganda pag nasa mutual funds ka. Okay? So, how much you can save to achieve your goals, 'di ba? Ano ba yung mga goal mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung mga pinaghahandaan mo diyan? Ang tanong, may nag-take action ka na ba? So, nakadepende kasi yan sa goal natin and sa tagal ng kaya nating i-invest. Kasi kung ikaw bata ka pa magsisimula, kahit 1,000 pesos lang yung i-invest mo, pag nilagay mo siya sa 4%, syempre, wag mag-expect na aabot siya ng 1 million kahit umabot pa ng 35 years yung paglalagay mo. Pero yung 1,000 pesos mo, kung sa 12% siya mailalagay, 30, sa loob lang ng 30 years, aabot na siya ng 3 million pesos. Or after 35 years, possible umabot ng 5.8 million pesos. Okay? So, laki, no? Kung pang-retirement. Advantage talaga nang nagsisimula ng mas maaga. Pero kung ikaw, medyo late ka na, alam ko hindi lang naman 1,000 pesos ang kaya mong ipunin. Kasi pwede kang maglagay ng 2,000 pesos, pwede kang maglagay ng 3,000 pesos, 4,000 pesos, depende yan sa goal mo. Okay? So, kalimbawa, ang goal mo pang college fund ang anak mo, 10 years mo lang ngayon, gusto mong magkaroon ng 1 million para ma-secure yung pagkukuleyo ng anak mo, hindi ka na mahirapan, ano bang dapat gawin? So, pwede mong gawin, mag-ipon ng 5,000 pesos, ilagay mo siya sa 12%, after 10 years, possible meron kang 1.1 million pesos. Okay? So again, yung pag-i-invest, no, walang limit. Depende yan sa'yo. Depende sa goal mo. Ano ba yung goal mo? Sa pag-i-invest, very important na meron kang goal. Kasi kung wala kang, hindi mo alam para saan yan, lumaki-laki lang ng konti yan, mabi-withdraw mo na yan. Ang tendency, hindi ka makakaipon. Okay? So, again, pwede kang maglagay 10,000, 20,000, and 50,000 pesos. So, guys, itong example natin ito is, kumbaga indicative lang siya. Not guaranteed dahil ang market, kagaya ng mutual funds, hindi naman talaga siya consistent na 12%. Meron siyang, pwede siyang bumaba and pwede din siyang tumaas. So, itong base ng computation natin dito is kung tutubo siya, average ng 12%. Okay? So remember, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. So the best way to reduce your risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Minsan kasi gusto natin is tayo yung magti-trade. So kung wala kang idea, wala kang alam, baka malugi ka. So hayaan mong mag-mutual funds ka. Okay? Dito ka sa mutual funds, huwag mong pahirapan yung sarili mo, at least sigurado. Okay? So ano-ano ba ang klase ng mga types of mutual funds? So meron tayo ditong tatlong klase. Una, meron tayong tinatawag na bond funds. Ang bond funds po is a conservative. So capital preservation niya 4 to 6% per annum. So medyo maliit siya. Ito naman kasi kung yung pera mo is gagamitin mo ng 1 to 2 years, pwede mo siya ilagay dito. At least hindi ka malulugi. Tutubo yung
pera mo. Okay? So, pangalawa naman, balance fund. So, ito na yung nakikita nyo na nakalagay sa Jollibee, SM. Okay? So, moderate na siya. Capital growth 12 to 15% per annum. Medyo malaki pero medyo risky. So, dito siya nakalagay, mga blue chips companies, government securities, and cash. So, 50-50 na yan. So, kaya pag naglagay ka dito ng pera, I suggest at least 3 to 5 years. No? Huwag kang maglagay dito kung gagamitin mo lang siya next year dahil baka malugi ka. Okay? Pangatlo, stock funds. Ang stock funds naman is aggressive na siya. Capital appreciation pwedeng umabot ng 15 to 18% per annum. Pero again, kailangan long term. Dapat at least 5 years or more. Okay? So, meron tayo ditong inanda na tatlong senaryo. Tingnan natin saan ba mas maganda mag-invest. Okay? So, scenario number 1, price of stocks rises. Tuloy-tuloy yung pagtaas. Tingin nyo maganda kaya mag-invest dito? Pangalawa naman, scenario number 2, price of stock drops and gains back. Bumagsak siya and unti-unting nakabawi hanggang sa bumalik sa dati. Tingin nyo dito kaya mas maganda mag-invest or dito sa scenario number 3? Price of stocks drops and rises slowly. Parang kagaya nung nangyari ngayon, no? Nagka-pandemic, biglang bagsak ng market and ngayon unti-unti na siyang bumabawi. So sa tingin nyo, saan kaya mas maganda mag-invest? Scenario number 1, 2, or 3? Okay? So, tingnan natin, ha? Simulan natin sa scenario number 1. Scenario number 1, ito yung tuloy-tuloy na pagtaas ng price per share. Halimbawa, nag-invest ka ng 1,000 pesos per month. And nung time na nagsimula ka, 10 pesos yung price per share. Yung 1,000 pesos mo, nakabili siya ng 100 shares. Second month, 12%, 12 pesos, 83.33 shares yung nabili mo. Third month, naging 14 pesos. Guys, kung napapansin nyo dito, habang tumataas yung price per share, lumiliit din yung shares na nabibili mo. So sa fast forward, 6 months, 20 pesos na yung price per share, taas na, no? So yung 1,000 pesos mo, 50 pesos, 50 shares na yung nabili. Okay, so kung titignan natin dito, total shares na nabili mo, 422.81. Last year price is 20 pesos. So dito natin siya i-multiply sa 20 pesos na ito. Okay? So 422 times 20 equals 8,456. Yan po yung total value. So ililess po natin yung ating total contribution na 1,000 pesos per month. So 6,000 pesos po siya sa loob ng 6 months. Gain after 6 months is 2,456. Ayan. So congratulations, no? Laki ng tinubo ng pera mo. 2,456. Okay? So proceed tayo sa scenario number 2. Scenario number 2 naman, same lang din. 1,000 pesos per month yung in-invest mo. 10 pesos yung unang bili. 1,000 pesos nakabili ng 100 shares. Second month, naging 7 pesos, bumagsak. Di ba? Pero alam mo ba na yung 1,000 pesos mo, 142 yung nabili niyang shares? Third month, bagsak ulit, 5 pesos. Okay? Pagbagsak ng 5 pesos, yung 1,000 pesos mo, 200 shares yung nabili. Fourth month, unti-unting bumabawi. Fifth month, pataas, dire-diretso. 6 months, bumalik sa dati. Kung ilan yung price per share nung nagsimula ka, ganun din yung price per share sa 6 months. Ngayon, nag-decide kang ibenta ito. So, ang total shares na nabili mo is 852.50 shares. Okay? So, dahil 10 pesos yung last price, dito po natin siya i-multiply. 852 times 10 equals 8,525. Okay? I-less natin yung total contribution, 6,000 pesos. Gain after 6 months, 2,525. So, again, congratulations. Kumita ulit siya. Kung titignan nyo, no, parang tabla lang. Di ba? Kasi kung magkano yung price per share pag simula mo, yun din yung price per share ng ibinenta mo. Pero nung i-compute pala natin, mas malaki pa yung kinita niya kumpara sa scenario number 1. Yan. So, next scenario, scenario number 3. Ayan, ito yung kagaya ng nangyari ngayon, no? Nagka-pandemic, biglang bulusok ang price and ngayon unti-unting nakakabawi. Tingnan natin, maganda ba mag-invest dito? So, again, 1,000 pesos nung nagsimula, 10 pesos, 100 shares. Second month, dahil nagbabadya na ang pandemic, naging 4 pesos yung price per share. 250 shares yung nabili ng 1,000 pesos mo. Okay? Third month, 2 pesos. Di ba? Dahil
Marami nang apektado ng pandemic. 2 pesos na lang yung price per share. 1,000 pesos mo, 500 shares na bili. Ka-4th month, lockdown. Ayan. Diba? Nag-lockdown, piso price per share. So, 1,000 pesos mo, 1,000 shares din yung nabili. Fifth month, unti-unti nang nag-a-adjust. No? Hanggang sa ika-6 months, bumalik sa 5 pesos. Umabot ng 5 pesos. So, ngayon, dito sa ika-6 months, nag-decide kang ibenta. Ang total shares na nabili mo is umabot po siya ng 2,550. Okay? So, last year price niya, 5 pesos. So, dito po natin i-multiply. 2,550 times 5 equals 12,750. Bawas natin yung ating contribution, 6,000 pesos. Gain after 6 months, 6,750. Grabe, no? Kala natin lugi. Bakit? Nagsimula ka ng 10 pesos pero binenta mo ng 5 pesos. Pero nung compute natin, ang laki pa ng kinita. Bakit ganon? Guys, kung napapansin nyo, di ba, scenario number 1, 2, and 3, mas marami. Pinakamaraming nabiling shares is yung scenario number 2, scenario number 3. Kaya siya yung pinakamalaki yung kinita ngayon. Mas malaki din yung shares na nabili ng scenario number 2 sa number 1. Kaya ngayon, mas malaki din yung kinita ng number 2 sa number 1. So, dito sa atin, baka kasi ikaw, ang inaantay mo timing. Okay? Hindi natin kailangang tumiming. Ang kailangan natin makapagsimula dahil once na mas marami kang nabiling shares, mas malaki yung posibilidad na kumita ka ng mas malaki. Okay? So, kaya nga, the best is magsimula ka. Kung ngayon napapanood mo ito, magsimula ka kaagad ngayon. Mag-take action ka. Huwag mong antayin na mag-timing ka pa dyan. Sabihin mo na kailangan yung price per share pataas ng pataas. Walang makakapag-predict na ito ay tataas or bababa. Okay? So, ang importante, nakapagsimula. Okay? So, kung titignan natin yung ating stock and equity funds, ayan o, ang dami nating pinagdaan ng crisis. Nandiyan na yung Marcos People Power, Aquino Kudita, Ramos Power Crisis. So, pag may crisis talagang dadaan, bagsak ang market. Pero automatic, after crisis, tataas yung market. Babagsak ulit, tataas. Pero, huwag kang mag-alala. Bakit? Kung napapansin nyo, yung araw natin, hindi talaga siya nalulugi. Pag consistent kang mag-i-invest, tuloy-tuloy kikita ka. Okay? So, the market has the history of bouncing back. Kaya nga dito sa IMG, no, hindi namin tinuturo yung pag bumagsak, magwi-withdraw ka. Huwag kang matakot. Okay? Pag tumaas yung market, matuwa ka, kikita ka. Pag bumagsak yung market, mas matuwa ka, mas maraming shares yung mabibili mo. So, kailangan mo lang ng buy and hold strategy. Okay? Peso cost averaging para nang sa ganun is hindi ka malugi dito. Okay? And ang good news, no, dahil pag nasa IMG ka, tuturuan ka ng damang diskarte para nang sa ganun is makapag-invest ka ng tama. Okay? So, again, think long term. Yeah. So, guys, ano ba itong mutual funds? Ayan. Paano ba nagwo-work ang mutual funds? So, mutual funds is a pool of money from the different investor, 'di ba? Pag nag-invest tayo, ako, tayong lahat. No, ikaw pag nagsimula ka mag-invest, kasama ka dito, no, yung pera natin is dito 'yan pagsasama-samahin sa fund house. Okay? Ngayon, itong fund house, meron na ditong expert fund managers. Yan yung bahalang mag-invest sa mga securities like stocks, bonds, gold, and etc. Alam na alam niya yan. Master na niya ang pag-trade. Siya na yung bahalang mag-research kung saan niya ilalagay. Okay, dito tayo sa mga top 20 blue chips companies na ito. Hindi tayo susugal sa mga hindi kilalang kumpanya. Ngayon, pag nag-generate siya ng return, yung return naman ibabalik sa atin. So, hindi mo na kailangang pahirapan yung sarili mo, makibakas ka na lang. Okay? So, ayan oh, baka nagsasabi diyan, baka scam 'yan. Huwag kang matakot dahil SSS nag-invest ng 3 billion pesos noong year 2018. Nag-additional silang top up nung nagka-pandemic dahil alam nila after pandemic biglang taas yung market. 'Di ba? So, kung si SSS nagtiwala, hindi natakot na nag-invest ng 3 billion pesos, ikaw pa kaya na baka 1,000 pesos lang yung ilalagay mo daily, monthly. So, huwag ka matakot. Okay? So, advantage kasi ng pag-i-invest natin sa mutual funds, unang-una, professionally managed na siya. So, wala ka nang dapat na ipaglala. Master na niya yan. Pangalawa, very liquid dahil anytime, anong oras mo man kailanganin, pwede mo siyang i-withdraw pa agad. Okay? Hindi ka mahirapan magbebenta ng shares. So, low initial investment requirement, 1,000 pesos lang.
Pwede ka magdagdag ng 20 pesos. So walang reason para hindi ka makapagsimula. Very transparent dahil mayroon kang sarili mong portal, mamomonitor mo siya anytime kahit oras-oras mo siyang tignan. Diversified na rin siya. So pag nag-invest si Fund House sa 20 companies, kahit 1,000 pesos lang yung nilagay mo, hati-hati yun doon sa 20 blue chips companies. Yan. So forever zero sales load or entry fee, di ba? Ito yung maganda dahil wala nang kaltas at higit sa lahat, gains and profits are tax exempt. Yan, kung magkano kinita mo, buong-buo yang ibibigay sa iyo. Wala nang tax. Yan. So galing ng mutual funds, no? The best. So again, isa sa benefits ng IMG yung pag-i-invest sa mutual funds in stock market. Okay, ito tingnan nyo, benefit number 15. All new members become automatic mutual funds investor. Ayan. So ibig sabihin pala, magpa-member ka lang sa IMG, automatic may mutual funds portfolio ka na. And as a new IMG member, you are entitled to 1,000 pesos initial investment in IMG Soldibo Strategic Growth Fund. Ayan. May laman na siyang 1,000 pesos. Dagdagan mo na lang. 20 pesos, pwedeng-pwede na yan. So, benefit number 18, exclusive lamang ito sa mga IMG members, free investment seminars. O, di ba? Hindi mo na kailangan maghanap pa ng mga taong magtuturo sa iyo at magbayad sa labas. So, mutual funds at 0% entry fee. Ayan. Dahil nga sa wala kang agent na dadaanan. Dahil buong-buo yung investment mo, wala na siyang kaltas. Okay? So, benefit number 19, kung ikaw ay mahilig mag-trading, ayan, stock market, so meron din tayo ditong my trade. Ang maganda kasi dito dahil free investment guidance, analysis, and updates na tayo. Diba? So, mahal mag-aral ng trading. So, dito, may mga magtuturo na sa'yo. Meron na tayong mga mentors. Ayan. So, kaya nga, huwag kang magdalawang isip, pa-member ka kaagad sa IMG. Okay? So, alam mo ba na dati pag nag-invest ka sa mutual funds, 5,000 pesos ang pwede mong paunang investment and kung mag-additional ka is 1,000 pesos. Pero ngayon binago na. 1,000 pesos na lang yung initial investment and pag nag-additional investment ka, dati 500 pero ngayon 20 pesos na lang sa dami na nating IMG member. Almost 13 million na tayong IMG member kaya pinayagan na tayo sa 20 pesos kasi imagine sabihin natin 5 million lang yung nag-invest sa times 20, so malaking halaga na po yun. Di ba? So, kaya nga pag naging IMG ka, napakadaming benefits na siguradong makukuha at makukuha mo. Okay? So, ayan no, di ba kung ikaw ay isa sa nag-inquire tungkol sa Jollibee, alam mo ba na may dalawang paraan para mag-invest dito? Una, pwede kang mag-franchise, mag-open ka ng sarili mong branch, kailangan mo ng 30 to 50 million. Pero kung wala kang ganong halaga, pwede kang maging shareholder sa pamamagitan ng stock market or mutual funds. Kailangan mo lang 1,000 pesos minimum initial for your investment. So magkano ba yung meron ka ngayon? Diba? So pag-usapan natin yung shares ng Jollibee, 2013, 100 pesos lang yung price per share niya. Kung titingnan natin dito, pagdating ng 2018, umabot na ng 283 pesos per share sa loob lamang ng 5 taon, no? Kaya nga, kung nakapag-invest ka ng 100,000 pesos noong taong 2013 na 100,000 pesos pa lang per share, meron ka na dapat 283,000 pesos noong 2018. So, pera talaga yung magtatrabaho para sa atin. Bidang-bida silang mga shareholders, ikaw na lang ang hindi. Kaya huwag papayag, no? Dapat maging shareholder ka rin ng Jollibee. Okay? So again, another benefits ng IMG is we bypass the middleman. Ito yung maganda dito eh. Advantage natin eh pag IMG member ka dahil lahat ng product na ito pagka bibili ka wala kang dadaan ng agent. So lahat ng komisyon ng agent, discount mo na yon. So kaya nga malami ka madi-discount dito. Okay, so magkakaroon ka ng access sa mga financial companies. Enjoy discounts from the financial products you buy and become your own money manager. Ayan. So, pag sa labas ng IMG, pwede ka din namang makabili ng mga product na ito. Yun nga lang, dadaan ka kay bangko, kay broker, and kay agent. And alam naman natin na pag dumaan ka sa kanila, bank, agent, and broker will earn commissions from the product you buy. Asahan mo, may kaltas yan. Bawat bili, bawat benta mo, may mga kaltas yan. Dahil dyan sila kukuha ng kanilang commission. Okay? So, again, isa sa product ng IMG is yung Kaiser. So, kung alam nyo po yung tinatawag na Solid Financial Foundation, so, isa sa pinag-uusapan doon is yung
is yung pagkakaroon ng tamang pag-build. So, Kaiser is a 3-in-1 total solution. Bakit ba siya tinawag na total solution? Dahil sinagot na po niya yung tatlong scenario. Una, what if we live too long? So, pag nabuhay tayo ng matagal, dapat meron kang long-term healthcare para hindi ka mamroblema sa iyong mga hospital bills. Pangalawa naman, kung tayo naman mag-die too soon, dapat meron kang protection sa iyong family, meron kang life insurance. Kasi ito yung instant money na marireceive nila. And pag hindi mo yan nagagamit sa Kaiser, naka-invest po yan sa mga blue chips companies. Kaya the best din na investment yung Kaiser. So pag meron kang Kaiser, automatic secured ang iyong retirement. Yan. So meron tayong separate session about sa Kaiser. So binigyan ko lang kayo ng konting idea dito. Okay? So, pagkakaroon ng pag may member sa IMG, napakaganda ba dahil one-stop shop na siya. Lahat ng kailangan mo para ma-build ay yung financial foundation nandito na sa IMG. Kailangan mo ng healthcare, nandito si Kaiser, okay? Kailangan mo ng life insurance, PhilAm, Fidelity, MB Life, nandiyan na lahat, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. So, kompletong-kompleto tayo dito sa IMG. Hindi mo na kailangan lumabas. Diba? Parang SM, pagpasok mo, lahat ng gusto mong bilhin nandun na. Sa IMG naman, pag pa-member mo, lahat ng kailangan mo para sa iyong finances, solid financial foundation, nandito na lahat. Maganda dito dahil wala ka nang dadaan ng mga agent. Again, lahat ng komisyon ng agent, discount mo. So, malaki yung madi-discount mo pag IMG member ka. Okay? So, bukod pa doon, napakadami nating benefits. Meron tayong 54 benefits sa mga Philippine Code and 64 benefits sa mga international. Okay? So, ayan o, laki ng discount natin dito. Pwede tayo makapag-save ng halagang 6 figure. Ayan. So, paano ba magiging member ng IMG? Ayan o, so kailangan mo lang ng 6,000 pesos. One-time payment, lifetime membership na siya. So, grabe no, napakaliit na halaga pero yung benefits niya, napakadami. Ayan. So, ilang 6,000 pesos na ba dumaan sa iyong mga kamay? Wala namang nangyari. Pero dito sa IMG, 6,000 pesos mo, pwedeng mabago ang takbo ng iyong buhay. Kaya huwag kang magdalang iisip, simulan mo na. Okay? So, after mo mag-register, magkakaroon ka ng sarili mong portal. Ayan, eto na. Ito yung account ko, nakapangalan sa akin. Lahat ng benefits, nandito na po yan. Ayan. So, pag kailangan mo yan, isang click lang, nandyan na siya. Okay? So, sino-sino ba mga members ng IMG? Meron po tayo dito mga uniform personnel, mga kapulisan. Meron din po tayo dito mga teachers. Meron din po tayo mga OFW, seafarers, at higit sa lahat mga millennials. So, dito po sa IMG, no, wala kaming pinipili. Lahat pwede. Bata, matanda, may pera ka man o wala, di ba? Basta't willing ka matuto, pwedeng-pwede ka dito. So, message mo lang ako o yung taong nag-invite sa'yo para nang sa ganon maturuan ka, matulungan ka paano magsisimula dito. Okay? So, then, tapos na po tayo. Iiwan ko po sa inyong itong isang quote. Ang sabi po ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Diba? So, hindi naman natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Hindi naman natin pwedeng piliin kung sino yung ating magiging magulang. Pero kung ikaw ay mamamatay pa rin ng mahirap, kasalanan mo na yon. Okay? Dahil ang opportunity, dumadaan lang yan. Pag hindi ka nag-take action, mawawala na yan. Hindi ka na babalikan yan. Okay? So, kaya decision yung kailangan natin. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. Bumalik ka sa taong bigay sa'yo ng video na ito para nang sa ganon, matulungan ka paano makakapag simula dito. Okay? So, congratulations.